galing? Bakit ganun? So, sabi niya, kailangan ka ng operahan within 8 hours. So, yan nga. Kaya yan yung title natin. Kung kayo yung mga kapatid, anong gagawin nyo? Hindi pa kayo nakapagpaalam sa family mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo. Tapos 8 hours lang yung binigay sa'yo. Ayun, magta-travel ka pa. Siyempre, uwi pa ako ng sa mama ko dito sa QC. So, from Cavite to QC, pa ako. So, kulang pa yung... Pag nag-commute nga ako, 5 hours eh. So, 3 hours na lang ako. So, ang hirap na magpapaalam ka muna sa pamilya kasi hindi lahat ng operation, mga kapatid, ay successful. Merong iba na ikinamamatay pa nila yon kasi sabi nung doktor ko sa akin, there's no guarantee that if we will open your abdomen, ay makikita natin yung sakit mo. Kaya nga natin bubuksan para malaman natin, pero there's no guarantee na mawawala yung pain mo. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? So parang pa rin, hindi siya win-win situation. Para kang sumugal sa wala. Alam mo ba yung mga kapatid? Tapos magbabayad ka ng 6 digits para operahan ka. Tapos sasabihin ng doktor, there's no guarantee. Di ba parang sobrang sama talaga ng loob ko. Sabi ko, okay na yung pera. Anong magagawa ng paraan? Kaya lang yung resulta, parang hindi sigurado kung positive ba yung sasabihin sa'yo. Kasi mismong doktor, hindi rin niya alam ang sagot. So ayun na naman, dasal na naman ako ng dasal. So yung within 8 hours na yan, wala talagang tulog yan. Tapos rin ako noon, 2 weeks, halos di ako natutulog. Ang ginagawa ko, dasal lang ako ng dasal, mga kapatid. Kasi sabi ko, kung tutuusin, pwede naman ako mamatay kasi wala pa akong anak. Wala pang aasa sa akin. Diba? Mga family ko naman, okay na yung buhay nila. Kaya okay lang din naman sa akin. Sabi kong ganon. Kung mawawala na ako, wala namang problema doon. Kaya lang, ayoko talaga nung ooperahan ako. Sabi ko, ayoko nung may hihiwain ka, parang gano'n. Parang hindi tanggap ng ng beliefs ko. Then, ano nang nangyari sa atin? Ayun na, nagtatampo na ako kay God. Sabi ko dito, yun nga, wala akong bisyo. Sabi ko, sinusunod ko yung light na binigay ni Ellen G. White. Kumakain ako ng maayos sa mga prutas, gulay, ganyan, chichirya. Wala kahit nga mga chips na wala talaga eh. Puro mga nilagang lang kinakain ko. Nilagang mani, nilagang corn, mga ganun. Ha? History ng family history? Wala. Wala sa buong family ko, left and right, mother and father. Walang may sakit na ganun eh. Pero sa mga tito-tita, yung mga mahilig magbisyo, meron. Sis, pero yung iba doon, cancer. Most of the time, cancer. Yung sa akin, parang traidor. Hindi rin ako mahilig before sa mga kung ano-ano. At saka before, kahit kumakain ako ng meat, mas marami pa rin yung gulay. Kasi ang nagpalaki sa akin yung lola ko sa probinsya. So mas maraming gulay doon. Tsaka mga nuts, mga ganon, corn. Eh dito sa Manila, ako nagluluto ng sarili kong pagkain kasi sila mama, hindi sila Adventist eh. Catholic sila. So more on pork talaga yung seafood kakainin nila. So nagtataka ako, sabi ko, of all people naman, Lord, ba't ako? Nakakahiya, lecturer ako, tapos yun naman. Nahiya talaga ako. Sinisisi ko talaga si Lord. Sabi ko, Lord, dapat di mo na lang ginawang lecturer, tapos ako pa makaka-experience, ganyan. Tapos sabi ko, nagsisimba naman ako, Lord, nagtatayt ako. Basta lahat na sinabi ko. Kasi wala akong kausap sarili ko. Ayun. So sabi ko, halos lahat ng pangarap ko para kay God lang at sa ministry. Sabi ko, God, ang daya-daya mo.
Pag tinanggal yung fallopian tube ko tsaka ovary, baka hindi na ako magkaanak. 'Di ba? Bakit sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa? Yung mga ganun na nagdadrama na ako. Sabi ko, buong buhay ko inalay ko sa'yo, mas inuuna ko palagi ang kapwa ko bago ang sarili ko. Pero bakit ako pa, Lord? Bumayon ako sa Kanya. Sabi ko, hindi mo na ba ako mahal? Oo, ganun. Talagang ganun kayo mag-uusap pag nagpe-pray. Hindi mo na ba ako mahal? Nakalimutan mo na yung magkasama tayo palagi sa ministry, ganyan. Kapag mamimigay tayo ng tinapay o ng pagkain sa mga pulubi, sa mga binahaan, sa mga binagyo, sa naputukan ng bulkan, sa mga may sakit, sa mga namatayan. Sorry, mga kapatid, naiyak ako. Grabe talaga. Unexpected po kasi talaga. Hindi ko talaga ginusto yung nangyari sa akin. Kaya pasensya na mga kapatid. Kaya sinisisi ko talaga si Lord. Nung time na yon, akala ko wala na siya. Akala ko hindi na niya ako matutulungan. Then, sabi ko, lagi mo akong makikitang tumutulong, pero bakit ngayon nilagay mo ako sa panganib? Sabi ko ganun. Bakit ngayon lang humihingi ng tulong, ayaw mo akong tulungan? Ang damot-damot mo. Yun sabi ko kay God. Sabi ko, gusto ko pa magkaanak, pero bakit mo tatanggalin sa akin yung ovary ko? Sabi ko, parang awa mo na, Lord. Alalahanin mo naman yung mga mabubuting bagay na ginawa ko para sa'yo. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Yun sabi ko kay Lord, lahat na lang ng bagay ginawa ko para sa'yo, pero ngayon kailangan kita. Tapos wala ka. Pasensya na mga kapatid ha. Kasi biglaan kasi itong operation. Sabi ko, ang damot-damot mo, Lord, di ngayon lang hihiling sa'yo. Hindi mo pa ako pakikinggan. Bakit pag may humihingi naman ng tulong sa akin, hindi ako nagdadalawang isip tumulong. Pero pag ikaw, ang selfish mo, sabi ko sa kanya, pag tinanggal yung fallopian tube ko tsaka yung ovary ko, paano pa ako magkakaanak? 35 na ako, mawala na ako sa ma-face out na ako. Ayan, so, nung sinabi ng doktor, wala na tayong choice. 8 hours left na lang ang natitira sa'yo, mamamatay ka na. Kailangan mo operahan. Ayoko talaga kasi nga ayoko ng mga hinihiwa-hiwa, mga ganun. Ayoko ng any operation. Tas that night, hindi ako natulog. Kahit nasa operating room ako, nagdadasal ako. Sabi ko, God, kayo nang bahala. Kung mamamatay ako, sigurado ako, sa'yo lang ako, Lord. Yun na lang sinabi ko kasi wala na Wala nang time para magpaalam sa pamilya, sa asawa, sa kaibigan. That time, ang mga nag-chat sa akin, parang 5. Isa na si Pao daw tinantanan ni Paulo that time Mga 1 hour na lang natitira yata na Pao. Nalimutan ko. 2 hours na lang. Nag-chat sa akin, sabi niya, ate ka, kaya mo yan, ganyan. Ano lang yan, pagsubok lang yan. Nasabi ko, Lord, mas magandang kung tatanggalin yung ovary ko, okay na siguro, mamatay na lang din ako kasi kung hindi rin naman ako magkakaanak din, wala hindi win-win situation yung yung mangyayari. So, magbabayad ka ng 6 digits. Tapos, hindi nang sigurado yung doktor kung ano yung talagang sakit mo. So, sayang lahat ng kumbaga sinugal mo lahat, pero sayang, wala nang solusyon. Sabi nga nung doktor, wala na tayong magagawa. Ito na lang yung oras na binibigay ko sa'yo. So, hindi na ako nakatulog that night.
Yung kaninang umaga na topic niyo, yung kay Hannah, di ba nagpe-pray siya, yung bibig niya gumagalaw, pero wala kang naririnig na boses. Alam niyo, hindi ko akalain mangyayari sa akin yun. Talagang ano yun, bago ko operahan, yung 8 hours na yan, ganun, bumubuka yung bibig ko because of deep emotion. Then, wala kang maririnig na kahit ano. Basta, kung may maririnig ka man, please help me, Lord. Puro ganon, please help me, Lord, help me, Lord. Tapos gumagalaw lang yung bibig. Sabi ko, God, kayo na ang bahala. Kung mamamatay ako, sa'yo lang ako, Lord. Yun yung pinakalas na ko. Then, yun na, pumasok na ako sa operating room. Then, ginreet ko yung doktor, tsaka yung mga nurses. 3 silang doktor that time. Then, wala na. Sabi ko, wala na akong ibang choice eh. Siyempre, kahit sino naman nandun gusto pa mabuhay, di ba? So, ka na lang, parang willing victim. Sige na lang, magpapa-opera na lang kahit against your will. So, in short, yun na, naoperahan na ako. Then the next day, nagising ako. So, mas grabe pa yung sakit nung kinabukasan. Mas matindi ba kung yung time na yon 11 yung pain. Ito naman, mga 12, 13, ganun. Pinakamataas na yun na pain. Tapos, nalaman ko, in-announce ng doktor na tinanggal na yung fallopian tube ko dito sa left. Pati na rin, late ko na ito nalaman. Parang nung isang araw ko lang yata nalaman na. Pati ovary ko pala, tinanggal na rin. Oo, so, huminto na rin yung pagdurugo. Tapos sabi ni Doc sa akin, good news, Karen, sabi sa akin, maaari ka pang magkaanak. Iningatan namin yung right fallopian tube mo, yung dito, para matanggal yung cyst sa labas. Kaya good luck sa'yo, maaari ka pang mag-baby. Ayan, grabe talaga yung iyak ko. No? Halos mapatalon ako kahit wala na akong kalakas-lakas. Kasi yun eh, sobrang mahalaga yun, lalo na sa mga may asawa, sa mga magpapamilya in the future. Napakahalaga magkaroon ng baby. Mga kapatid, nung araw hindi ko pa naiisip yan eh. Kaming dalawa nung husband ko. Pero nung nito talaga na nangyari to, sabi nga niya sa akin bago ko operahan, alam mo Karen, tanggap naman kita kahit wala kang fallopian tube or ovary. Sabi niya gano'n. Kahit di nga tayo magkaanak, tanggap kita, sabi niya sa akin eh. Kahit nga, mag-aso na lang tayo. Kasi marami kaming aso, di ba? 3 aso ko, tapos 2 yung aso niya. Okay lang yan. Sabi ko, sige mag-aampo na lang ako, ganun, kung sakaling matanggal lahat. Kasi parehong meron mga kapatid eh. Left side ko, may cyst malaki. Dito sa right side ko, meron din, buti sa labas lang. Kaya iningatan na lang natanggalin para sa future, magkaroon pa ako ng baby. So ayan, actually hindi ko to alam mga kapatid nalaman ko lang mga after, ang akala ko ang tinanggal ang fallopian tube, pero nung tinignan ko yung picture, magkadikit pala yon, ovary tsaka fallopian tube. Magkadikit siya, so kapag tinanggal mo yung fallopian tube, tubo yun eh, mapapasama na rin yung ovary. So sabi ko, wala na eh, tinanggal na. So okay na rin yun, at least may natira pa yung right side. So sobrang saya ko na, pwede pa pala ako magkaanak. Nagpray ako, thank you Lord, hindi mo ako pinabayaan. Pinapakinggan mo pala yung mga prayers ko. Praise God. Ito palang sakit ko ay blessing in disguise pala. Para matanggal yung cyst at pwede pa akong magkaanak in the future. Kasi imagine niyo mga kapatid kung hindi tinanggal yon, hindi na talaga ako magkakaroon ng anak. Mamamatay pa ako ng maaga. Kaya matatawag siyang blessing in disguise. Kagaya nung kay Hannah na story kaninang Sabbath School. Diba? Blessing yun na kahit gano'n yung nangyari, nilait-lait siya. Ang nangyari naman yung anak niya, si Samuel, naging prophet. So, blessing in disguise din pala yung mga nangyayaring problema sa atin mga kapatid.
So, ito nga. There are times na akala natin wala nang